para sa ating ka-183rd day na ating share na devotion video. And today ngayon po ay nagkaroon ng typhoon o bagyo na affected ang aming lugar dito sa Pilipinas. Pero thanks God dahil iningatan tayo sa bagyong ito, bagamat malakas ang hangin, nagkaroon ng mga tulo dito sa bahay at pagbaha sa ilog sa harapan ng aming bahay. Pero kinalulugod ko po ibalita na tayo po ay safe, ang ating family, at iningatan tayo ng ating Panginoon Diyos. So, bago po tayo magpasimula ng ating sharing na devotion video, ay huwag po natin kakalimutan ang manalangin at magpasalamat sa Diyos sa pag-iingat at sa mga biyaya na ating nakamit. So, let us pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami, Panginoon, nagpapasalamat sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkaloob niyo sa amin. Salamat din po sa pag-iingat niyo sa amin at ang aming buong pamilya, Panginoon, sa katatapos lamang na bagyo, Panginoon. Tunay nga na pagkatapos ng isang bagyo, Panginoon, ay mananatili kaming matibay at matatag dahil kami ay nakakapit sa inyo, Panginoon. Kaya din po, dadako na naman kami muli sa pag-aaral ng inyong mga salita, Panginoon, at dalangin namin ang lahat na makakapakinig o makakabasa nito ay magawa nila ito at mai-apply sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kayo po ang may kakayahang magpabago ng isang tao kahit napakasama nito, Panginoon, ay kayang-kaya niyo itong gawing isang mabuti at mabait na tao na karapat-dapat na maging lingkod ninyo. Habang buhay din po kami magpapasalamat sa Panginoong Hesus sa kanyang ginawang pagliligtas sa aming pag-aalay ng kanyang dugo, Panginoon, para matubos kami sa aming mga kasalanan at sa banal na Espiritu na siyang gumagabay sa amin upang gawin ang mga naaayon sa inyong kalooban, nakakapagpasaya sa inyo at masamyong handog sa inyong kaharian, Panginoon. Hindi po, Panginoon, hindi ang aming sariling kakayahan, ang aming sariling talino ang makita ng aming kapwa, kundi ang inyong glory, ang inyong kapurihan, ang inyong kapangyarihan at ang inyong kabanalan. Lahat po ng mga secret prayer ng bawat isa, Panginoon, alam namin na sinasagot ninyo, Panginoon, at ang lahat ng mga pagsubok o problema sa buhay namin, Panginoon, ay may solusyon sapagkat kayo ay Diyos na hindi nagpapabaya sa inyong mga anak. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So ito po yung nakasulat sa Lucas 21:10. Sabi dito, at sinabi pa niya, maglalaban-laban ang mga bansa at ang mga kaharian. Message, gaya na nga sa sinabi ni Jesus dito na maglalaban-laban ang mga bansa at kaharian ay nangyari na noon at nangyayari din ngayon. Application, kaya hindi na nakapagtataka kung bakit nangyayari sa panahon natin ngayon ang matagal ng away ng China at Pilipinas at ngayon ay kasama pa ang Amerika. Sa Israel naman, mula pa noong mga panahon ng mga sinaunang tao sa Biblia ay ginegera na ito. Subalit nananatili pa din itong matibay at matatag bilang patunay sa pangako ng Diyos na ito ang pinili niyang bansa. Sa atin namang mga pinili ang magpakatibay sa pananalig at pananampalataya sa Diyos kahit gerahin tayo ng ating kapwa, humarap sa mga bagyo at problema sa buhay, ay patuloy na may pag-asa dahil sa Diyos. Kapag wala kasi ang matibay na relasyon natin sa Diyos, napakadali nating susuko. Ang ibang naiisip na solusyon ng iba ay wakasan ang buhay nila. Pero dahil kung mas wasak o durog na tayo, diyan natin mas kailangan ang Diyos. Dahil siya ang magpapagaling, maghihilom at bubuong muli ng mga nawasak o nagkadurog-durog nating buhay, puso o pagkatao. Ayan. So, purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Diba? So, yun na nga. Pauna ng sinabi ng ating Panginoong Yesus na kahit nung panahon nila na mangyayari nga doon na magkakaroon ng laban-laban ang mga bansa. So, yan na nga, di ba? Matagal na nating nagiging struggle yan ng Pilipinas dahil sa Spratly Island na pinag-aawayan, di ba? At sa iba't ibang mga bansa, merong mga iba't ibang sigalot, gera, digmaan, di ba? Pero, hindi na tayo dapat magtaka kung ito ay nangyayari sa bawat mga bansa o iba't ibang mga bansa. Dahil pauna na nga yan na sinabi ng ating Panginoong Yesus. Pero sabi nga, di ba, kahit sa ating buhay, ang mga gera din sa ating buhay, ayan, mga problema, mga kalamidad, kagaya ng bagyo, lindol, di ba, mga aksidente,
at mga pagputok ng mga bulkan, yan ay normal na nangyayari dahil ipinahiwatig na sa atin ng ating Panginoong Yesus noong una pa man. So, dapat tayo ay laging maging handa na mararanasan natin ito, pero sa ating matibay na pagkapit sa ating Panginoong Diyos at sa ating pananalig sa Kanya ay mapapagtagumpayan natin to, malalampasan natin, di ba? Kagaya nitong bagyo, di ba? Kahit napakalakas ng hangin, napakalakas ng ulan, di ba? Naniniwala tayo na hindi siya magtatagal ng 100 years, di ba? Kundi pang isang araw lang siya, or may iba tumatagal ng ilang araw, pero hindi siya panghabang buhay na mananatili na nararanasan natin, di ba? May iba sa atin sa Pilipinas, nagre-ready tayo ng at least mga 28 na pangalan ng mga bagyo kagaya ng sa alphabet, di ba? Pero ayan, ang palaging panghahawakan natin na sinasabi ng ating Panginoong Yesus na natural lamang o normal lamang na magkaroon ng mga gera o mga digmaan sa bawat mga bansa. Ang pinaka-importante ay manatili tayong matibay at matatag na nakakapit sa Kanya, nananalig sa Kanya at sumasampalataya sa Kanya upang anuman ang ating mapagdaanan. Ayan, mga problema, pagsubok, di ba, sakit o kawalan, ay kayang-kaya natin, di ba? Sabi nga, God will supply all our needs according to His riches and glory. So, alam naman natin na ating Panginoong Diyos, ang ating Diyos Ama, ay pinakamayaman sa lahat dahil pag-aari niya ang lahat ng nilikha. Diba? Lahat ng mga nalikha ay sa Kanya nagmula at sa Kanyang salita na malikha ito. Tayo lamang mga tao ang nagmamanage ng mga bagay na ito. So, mga nagkakaroon ng mga discovery, di ba? Yan, mga cellphone, mga computer, mga electronics, di ba? Nagagawa o naiimbento ng tao. Pero, hindi yun magagawa ng tao kung hindi dahil sa karunungan or talino na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos, di ba? Kasi kung sa sarili lang natin, magtataka ka, bakit ganun ako katalino o bakit ganun ako kagaling para makaimbento o makagawa ng ganitong bagay, di ba? Siyempre, ang iba, magyayabang sila na sasabihin nila, ay, sarili ko tong kakayahan o sarili ko tong galing. Pero, sa mga nakapakinig ng mabuting balita o salita ng ating Panginoong Diyos, is maiintindihan nila na hindi pala sa sarili lang nila nakakayahan yun, kundi sa ating Panginoong Diyos na nagbigay sa atin ng lahat ng bagay. So, hindi tayo dapat matakot kung magdaan tayo sa mga gera o mga kaguluhan dahil naniniwala tayo na sa Panginoon laging may pag-asa at hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Diyos na mapahamak. So, nawa po may natutunan kayo sa ating sharing ng devotion video, and let us all end up into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa at narito po kami, Panginoon, nagpapasalamat sa inyong mayamang mga salita na aming napakinggan at napagbulay-bulayan. Tunay nga, Panginoon, na natural lamang na dumanas kami ng mga kalamidad, mga digmaan, Panginoon, at mga different phenomenon sa buhay namin, Panginoon. Pero as long as nakakapit kami sa inyo, nananalig at sumasampalataya sa inyo, kaya naming malagpasan at mapagtagumpayan ang mga mararanasan namin ito, Panginoon. Kaya hindi po, Panginoon, dinadalangin namin ang lahat ng mga may problema, Panginoon, ng mga tao na tungkol sa pinansyal, Panginoon, mga utang man ito sa trabaho o negosyo, Panginoon, mga ipapatayong mga bahay, sambahan, Panginoon, mga paaralan o mga ospital, Panginoon, para sa ikalalaganap ng inyong ebanghelyo o ng inyong gawain dito sa mundo, Panginoon, ay alam namin inyong pagpapalain. Ang anumang mga balak ng bawat tao, Panginoon, na bumili ng mga sasakyang pandagat, panghimpapawid o panglupa, Panginoon, lalo na upang maabot o mapuntahan ang bawat mga tao na kailangang makakilala at tumanggap sa inyong anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, ay alam namin ipoprovide niyo po, Panginoon. Hindi po, Panginoon, ang lahat ng mga sakit at karamdaman, malalaman ito o hindi, Panginoon, physical, emotional o spiritual man, Panginoon, na alam namin na ipagkakaloob niyo sa bawat isa, Panginoon, sapagkat kayo ang Diyos na nagpapagaling ng anumang mga karamdaman. At kung ang magiging kagalingan man ng taong yun, Panginoon, ay siya ay magpaalam na sa mundong ito, Panginoon, at mapunta na sa kabilang buhay, Panginoon, ay nawa matanggap ng maluwag sa dibdib ng kanilang mga mahal sa buhay ang pagkawala ng kanilang kaanak, Panginoon, o mga kakilala.
Gayon din po, Panginoon, dinadalangin namin ang pakikisalamuha namin sa aming kapwa, Panginoon, na kayo ang siyang gumabay, Panginoon, upang maging maayos ang samahan namin, may kapayapaan, may pag-uunawaan, may pagpapatawaran, at may pagmamahalan, Panginoon. Dalangin din po namin ang lahat ng mga pastor, mga pari, Panginoon, mga misyonero, mga evangelist, mga prophets, Panginoon, at mga ordinaryong tao, Panginoon, na naghahangad na maibahagi, maituro sa aming kapwa, Panginoon, ang inyong mabuting balita, Panginoon. Alam po namin na iingatan ninyo kami at ang aming mga pamilya, Panginoon, at ibibigay ang anumang mga pangangailangan namin, Panginoon, sa pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Kaya din po, Panginoon, dinadalangin namin ang lahat ng mga bansa, ang Pilipinas, lalong higit, Panginoon, na dumanas na naman, Panginoon, ng bagyo, Panginoon, na mula sa katatapos pa lang na matinding bagyo ay dumanas na naman ng ganitong bagyo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, that you will help us recover, Panginoon, at magiging maunlad ang bansa namin ito, Panginoon. Dinadalangin namin ang lahat ng mga bansa, lalo ang bansang Israel, Panginoon, na inyong piniling bansa, na ang lahat ng mga nagbabalak, Panginoon, na wasakin at sirain ito, Panginoon, na hindi magtatagumpay. Bagkus, Panginoon, ibibigay niyo sa puso ng mga nanggegera sa bawat mga bansa, Panginoon, na patawarin at palampasin na lamang at huwag nang girahin ang bawat bansa, Panginoon. Bagkus ay magkaisa ang bawat isa, Panginoon, upang mapalago ang economics ng bawat bansa. Gayon din po, Panginoon, dinadalangin namin ang mga pinuno ng bawat bansa, Panginoon, mula sa pinakamataas hanggang pinakamababa sa bawat barangay, Panginoon, at ang bawat pamilya, Panginoon, ay magiging disipulo ninyo o discipler, Panginoon, na magnanais na magtulungan, Panginoon, para mas lalong higit na marami ang makakilala sa inyo at tumanggap at ibahagi ang anumang pinagkaloob niyong time, treasure, and talent sa bawat isa sa amin. Kayo po ang mataas at mapapurihan at dalangin namin, Panginoon, ano man ang mga hinihiling o mga hinahangad ng bawat isa, Panginoon, kagaya sa inyong pangako sa Jeremiah 29:11, for you know the plans you have for us, plans to prosper us and not to harm us, plans to give us hope and a future. Alam po namin, Panginoon, na kayo ay totoo sa inyong mga pangako, hindi kagaya ng tao, Panginoon, na mga pangako ay napapako, Panginoon. Ngunit sa inyo, kayo ay tunay at totoo at alam namin ito ay mangyayari at magaganap sa aming buhay. Muli, binabalik namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng butong anak na si Jesus. Amen. Good night pa sa ating lahat and God bless. Bye-bye!